Yan. Yan ang reason kung bakit namin kailangan gibain. Kung napapansin ninyo, parehas sila sa taas. Sabi ko hindi lang iisa. Mali rin po pala yung bakal. So ito pwedeng mag-collapse yan o kaya pwedeng mabalik. Maraming mga nagkomento, tatanggalin daw yung biga. Dito pa lang kung napapansin nyo, maliit na talaga. Sinasabi nila na pera-pera lang, hindi po. Ito ginagawa natin para ma-secure din natin yung kapakanan ng kliyente natin. Ayan o. Tapos dito, problema dito na tubig, sabi nila. Ayan, kumbaga napabad ng tubig to. Kasi ito natubigan din to eh. Sikat kaysa sa akin to eh. Ang followers na ito, nasa 2 point something. Umaga. So ito yung galing sa Wilcon. Ito pupunta dun sa Mercurino project natin kung saan yun yung gagamitin natin design nyo. Tapos yung 80x80 na lights. Bali dalawang box yung kailangan pang ilagay doon. So 80x80 ang presyo na ito nasa 2,000 plus 2,300 ata yung isang box. So pag bumibili ka sa Wilcon, per box yan. Linisan mo na, Frank. Yan si Frank. Frank the Great. Yan, so magandang umaga muli sa inyo lahat. So binabati ko kayo na napakaganda umaga. Medyo puyat tayo ngayon. At wala, kapag maaga ako matutulog, maaga rin ako nagigising. Madaling araw na. Ayan, dito ulit tayo nakatulog. Mag-e-edit sana ako kanina kaso nga lang ang dami yung iniisip, hindi ako makapag-edit. May mga manok tayo dito. So ito kakagawa lang nila to kahapon. Kumbaga sabi ko maliit lang na kulungan, pero parang masyadong maliit ata. Ngayon ang gusto ko parang screen na lang sana yung nakalapag sa baba. So papagawa tayo doon. Siguro yung mga inahin na lang siguro ilalagay natin dito. Pero puro inahin to eh. Ayan ang dami. Native na manok yan. Sabi ko nga gusto ko mag-alaga ng manok dito. Eh sayang naman yung inuupahan natin. Bali ito kasi inuupahan ko to ng buo. Gusto ko sana magamit ko naman siya. Although nagtatanim-tanim na tayo, pero gusto ko mag-alaga kasi libre naman. Kumbaga libre ibig ko sabihin, maluwang. Ayan si Sky. Sky. Ping. Parang Garfield na. So, punta tayo ng Bampang project ngayon. Bali magre-ready lang yung mga tropa ngayon dito para may deploy ko na sila na maayos. Palinis lang natin kay Levy para malinisan. So, dito yung mga tropa. Yan ang Iberel. Yan si Iberel. Yung mga anak kayo atin ni lolo nila. Bye bye. Ayan, ito yung binili namin dun sa may nagbebenta ng kamote sa may papuntang bypass. 4 kilos good. Yung ko ba? Yung kahit ayaw mong bumili pero gusto mong bumili. Ay, paano ba yun? Pero ayan nga. So kakape natin. Bago tayo bibiyahin ng Bambangan, naglilinis muna si Nelly. Dahil muna tayo dito sa office. Bubungkin mo pa ako Ang layo-layo. Pwede ka naman tumabi. Joke. Yung plano nga natin. Itong kagandahan dito sa office, libre Salamin na dyan. salamin. Yung mga hindi nagsasalamin, pwede kayo manalamin dito. Ito. Ito yung pupunta kay Sir Kev. Tapos yung site
Site evaluate, ay, ikuha natin. Site ocular. Color mo. Asan? Nandito pala. May bago akong nilagay dyan. Yung nasa baba at saka sa likod. Okay. Arita ulo. Aritao? Yeah. Mas yung nandito eh. So, diretso pa ang Aritao ngayon. Ano papagawa ni Aritao? Cabinet? Sa likod ba yan? Kitchen cabinet. Ano yan? Oo. Tama? Basa mo? House renovation. Saan to? Renovation ba? Lamot. Bukas papalamot ako. Okay, tara. Ihatid din natin si Levi doon. Dito na tayo sa Bambang. Tatawagan lang natin yung client para dun sa pupuntahan natin ngayon. Bago tayo pupunta sa site. Dito pala. Hello, ma'am. Hello po. Ayun. Yes, ma'am. Dito na kami, sir. Sige. Mag-usap na lang muna kayo ni Mrs. Sige po, sir. Sige po. Drive lang kasi. Thank you. Hello, ma'am. Ito pala. So kahoy pa lang ho yung nagamit dito, ma'am? Yes po. Kunin mo yung natin. Tapos yung metro nandun. Ayan, no? So, inaanay pala to. Kaya ngayon, aakyatin natin para makita. Olives. Yeah. Get ka nga, bro. Busy lang. So, may anay na rin to. Automatic. Kasi nakyat na anay. Check mo nga. Metal frames pala dito. Ito lang. Ito lang kahoy. Oo. Metal frames siya dito. Mo, ay, video mo. Dito lang sa kwarto. Oo. Paanay na to. Inakyat to. Ito cement board to. Pero sigurado mapapalitan na to. Ang part na to. Pero kung gusto pa rin nila i-preserve to, magagawa naman ng paraan. Yun nga lang, baka mamaya may anay to. Yun ang problema. So, mauulit-ulit na sa trabaho eh. Ma'am, punta na po kami. Sige po. Sige po, ma'am. Opo, ma'am. Sige po. Makikipag-coordinate na lang ako kayo, sir. Natatawag na po. Sige po, ma'am. Thank you po. Sige po. So, nasukat na natin to. At, ginawa na rin natin ng drone shot para makuha yung itsura ng bubong. So, tara. Ito, pupunta tayo sa site ngayon. Sige po, sige po. Aba. Suguro nga rin sa utaw. Ha? So, update tayo dito sa Banggot Bambang project. So, update tayo dito. Ayan, so, naka-ready na itong labas at ay papatayin na namin ng mga scaffoldings, mga tubo. So dito okay na rin. So ito yung sabi nga ni Say, susukatin na natin o kaya bibigyan na natin ng code para sa ceiling installation nito. Para kung sakali kung okay na daw, proceed tayo. So dito, ito na lang yung pinapalitadaan na part.
Ito yung may tutorial tayo kung ano yung at kung magkano. Kaya nga it takes time na gagawa ng isang bagay, lalo na sa plastering, kamusta no? At kung ano nga ba yung costing niya, paano nga ba yung costing, bakit naiiba. So yun yung mga reason. May video tayo dyan sa ating YouTube channel. So may video yun, karoon tayo ng idea. Ganon din dito. Kaya kapag medyo makapal-kapal yung hagod, so dapat hindi pwedeng bigla. So ito, naparitadahan na ito lahat. Ayan yung po. So kita tayo doon sa taas. Excuse bro! Ayan. So dito okay na rin. Ito na lang paparitadahan. Ito sa taas okay na. Pati yung mga switches natin, mga outlet natin. So ito pinaayos ko na lahat dyan. Okay. So dito sa taas, so dito yung tropa. Wala na yung scaffolding natin dito. Okay na lahat. So ito na lang naman yung pinapalitadahan ni Boy Pogi. Boy Calvo! Boy Calvo. Self-proclaim. Okay. So yan. Mananangalian nata kayo ah. Wala pa. Okay. Tara. Punta tayo dito sa baba. Okay, tara. At punta na tayo. Amen. Dito tayo sa Kalawakan Bambang Project. Pinatigil na natin yung nag-jackaman muna kasi ito nga ginigiba na. So yan o, halos pares sila ng layout sa taas. Bali puro 16mm lang yan. Wala siyang pang rise eh, di sa may bottom part lang no? So yun yung ginawa dyan, buo yan nandun sa taas. Tignan natin yung taas. Ayan o, pati rin dito. Hindi nyo pa tinanggal, ginagamit pa packet. Ginagamit. Ayan, si Bro Orly. Pinalis. Kaya nga eh. So dito lang naman na. Tatapusin lang naman na natin to. Okay. So napapansin nyo to. Ayan siya. Ito yung layout na kailangan natin palitan. Medyo malaki-laki yung isang reason kung bakit ito, i-gibayin natin. Actually, ang daming mga nagbigay ng suggestion, ang daming mga nag-comment sa video natin kung ano daw ba yung dahilan kung bakit natin siya papalitan. Actually, malaki yung dahilan yun. Ito, ayan yung papel. Ibigay mo kay
Actually, yung dahilan na ito mga kamasta medyo malaki. So, hindi lamang sa mali yung layout ng bakal natin. Kasi kung susumahin natin maigi, mga kamasta, dapat yan hindi ganito yung pagbakal niya. Although gumamit sila ng 16mm, ay hindi pa rin standard. Marami tayong mga pamamaraan na paglalagay ng bakal sa ating hagdan. Dito pa lang, kung napapansin nyo, maliit na talaga. Pero sabi ko nga, hindi naman natin kailangan i-insist na maliit na siya. Ngayon, ang reason lang naman dyan, ito, ngayon lang naman namin nalaman na mali yung pagbabakal. Kasi nung nagbagbag kami, nag-iba na namin yan, lumabas na yung ganyan na bakal niya. Ang pinaka main reason kung bakit kailangan namin palitan to. So, ito. Ayan. So, kung napapansin nyo, nabagbag na to, no? Kung iisipin natin maigi, kung nandito pa lang yung flooring yan, tamang-tama na yung ulo ko. No? Lalo na kapag yung client natin, yung nandito kasi mas matangkad sa akin yan. 6'4" yun, ako nasa 5'7" lang ako. So ngayon, yung paraan natin na to, kamusta? Ito yung paraan kung bakit namin papalitan. Babagbagin yan, tapos papalitan natin ng hagdan. So maraming mga nagkomento, tatanggalin daw yung biga. So isipin natin maigi kung tatanggalin natin yung biga. So malaking bagay, ang biga mga kamusta na kung saan kapag ito itinanggal nyo, may possibility na yung continuity ng lakas na itong building na to, yung bawat kapit ng mga biga na yan, magkakaroon ng reaction. Hindi po pwede na sabihin natin na pwede natin gibain, pwede natin bawasan. So, hindi siya advisable mga kamusta. Kahit sabihin na natin na malapit lang yung connection ng bawat biga dito. So, ito kasi meron na siyang load na tinatawag. So, yung load niyan, itong slab na to, ito yun yung hinahawakan niya. So, kung iisipin natin maigi, pagka yan tinabtaban natin o kaya binawasan natin, o kaya tatanggalin yan, baka mamaya, mas malaki yung magiging problema. Ngayon, yan, ay isang paraan pa daw na gagawin natin, gagawin nating semi-spiral dito. Pero kung titingnan natin maigi, yan, tingnan natin maigi. Kapag yung paraan na yon, wala na. Putol lahat ng bakal na yan. So, may possibility na magko-collapse yan. Maliban kung meron siyang paglalagyan ng pagpapatungan o kaya pwedeng saraduhan to. Pero, not advisable na ganun din yung isang paraan. So, maraming mga suggestion yung mga nakapaligid sa atin, lalo na sa social media. Nasa social media tayo Pero sabi ko nga sa client natin, nung unang kita ko pa lang to, sabi ko hindi po pwede na ganito, hindi po pwede na ganyan. So sabi ko nga marami naman tayo mga option, which is ang pinaka the best option nito, palitan natin yung hagdan. So ang kagandahan naman nito, okay naman kay client na kung saan papalitan natin yung hagdan, kasi ito pinili nila to. Hindi nila pinagawa tong bahay na to na nagkamali yung gumawa, kundi binili nila tong bahay na to, itong property na to mga kamusta na as is na po siya. Better option, palitan ng hagdan kasi hindi lamang po siya iisa. Ito pa yung isa. Ayan, no? So, pinapasimulan ko na rin siya. Ayan, parehas din yung layout dun sa taas. Tingnan natin. Ayan. Yan ang reason kung bakit namin kailangan gibain. So, kung napapansin ninyo, parehas sila sa taas. Sabi ko hindi lang iisa. Kaya nga po, gigibain na namin to. Babaguhin. Kasi kung napapansin ninyo, kung hindi po namin to binagbag, hindi rin namin malalaman na mali rin po pala yung bakal. So ito pwedeng mag-collapse yan o kaya pwedeng mabali na parang papel sana yan na kapag katuwid, kapag tinutungtungan mo, may possibility na magko-collapse siya. So yun yung isang reason pa. So ang kagandahan nun, nung nabagbag yan, nalaman natin yung isa pang mali. So sabi ko nga sa inyo, yung mga ginagawa natin nito mga kamusta, hindi para yung sinasabi nila na pera-pera lang, hindi po. Ito ginagawa natin para ma-secure din natin yung kapakanan ng kliyente natin. Kaya sabi ko nung unang tingin ko pa lang dito, unang kita ko pa lang, sabi ko mas the best kung papalitan natin yung hagdan. So yun mga kamusta, option po para sa kliyente natin kung saan yun po yung pinakinggan nila. At pinaka the best kasi niyan, pagka napalitan na ho yan, masigurado na ho siya na makakasiguro na hindi na mauntog yung client natin. Hindi na rin po
masisira o kaya kung sakali may magko-collapse o ganyan, so wala na madadamage, wala na magiging problema. So dito hindi rin kasi nasunod yung mga riser o kaya naman yung taas ng ating mga hagdan. So actually pagka gumagawa kami ng hagdan, kapag may enough space naman ho siya, maliban kung talagang masikip, tapos ngayon papagawa nila ng paraan kung lalagyan ng hagdan yan, talagang ginagawa natin ng paraan yan para kumbaga magkahagdan ng kumbaga access, mga kamusta, no? Pero dito kung napapansin, napakaluwang ng space. Ngayon yung riser na ito, sakto naman to. Ito nasa 20 cm pero mas maganda gumamit ka 18 cm, mga kamusta, no? 16 up to 18 cm para mas ma-meet natin yung height na para sa atin, mga kamusta. So yun yung mga pinag-aralan natin dito. At the same time dito, kung napapansin nyo, hindi pa siya naka-finish flooring. Ngayon dito sa bungad pa lang, dapat to naka-adjust na siya. Mas mataas na dapat dito. Kasi kung iisipin natin, dito kinuha namin yung level na ito, talagang dry pack method yung gagamitin dito, o kaya it's either wet pack. Yun nga lang, kailangan mag-topping. Pero kung kukunin namin yung sukat, halos nandito na siya. So ibig sabihin yung first step pa lang na ito, mali na ho siya. Ngayon magkakaroon pa ng mas mabigat na loadings to kung sakaling hahabulin natin yung first step na layout niya, tapos susunod yan. Kasi ibig sabihin, kapag sinunod natin yun, tataas na natin yan. Susunod na naman, tataas na naman yan. Susunod, tataas na naman yan. Hanggang sa madagdagan pa yung height nito, madagdagan pa yung taas niya, na kung saan yung loading, mga kamusta, ay magkakaroon talaga ng bigat o kaya naman magiging dagdag pa dyan sa may ginawang layout na to, no? Ang isa pa doon, mas lalo pang tataas yung height nitong biga natin. So kung dito yan, may possibility pa na ganito yung kalalabasan niya. So yun yung magiging lalabas na sukat ng ating hagdan. Sabi ko nga sa inyo, yung pamamaraan ng ganito dapat pinag-aaralan din natin. Ano nga ba yung standard pagdating dun sa may landing, mga kamusta? Pagdating dun sa may landing natin, kung nakikita kayo mga biga na existing na ho siya, yung pagli-layout napaka-importante. Napaka-importante, dapat alam na natin yung mga standard niya. So yung standard na sinasabi ko, 1.8 o kaya naman 180 cm up to 200 cm. Ang unang latag nyo pa ngayon, landing na kaagad, mga kamusta, mo. O kaya naman yung unang layout ninyo, dapat base kayo dun sa landing natin. So yung perspective natin na to, mga kamusta, ayan, konting revision pa to kasi bubuuin pala natin siya. Kumbaga i-enclose din natin na ganito. Ngayon yung kagandahan nito, bakal na lang ho siya. Mas lighten na ho kung tutuusin. Tapos mas magagaan pa sa may building natin, lalo na kapag high-rise building na ho siya. So bakal na lang gagamitin natin. Ayan, so ready na kami para kumain. Pabili na ako ng mga ulam para dito na tayo kakain. Okay? Tara. At yan, about dun sa mga ginagawa natin dito, mga kapasabangan nyo na lamang po. Para dun sa layout natin, kung anong kalalabasan ng hagdan natin. So kain muna tayo. Papabali na lang tayo. At pupunta na rin tayo. Busog ako. Namaral na tayo. Ay, uwi na tayo. Dito na tayo sa Bayambong. Ito yung BRH. So ito yung mag-i-start na project natin by Monday. So may mag-i-start tayo na project dito, it's either Monday o kaya this week, pero baka Monday na to. So ayan, ito yung magiging project natin o kaya project natin to. Tagal na naka-schedule to. So mag-i-start na tayo dyan. Unahin muna natin dyan tiling work. So actually hindi ko alam kung last year pa na naka-schedule, pero yun nga, mag-i-start na nga po. Traffic.
Thank you. Magbigan tayo. Iwakal, Solano, Nueva Vizcaya project natin. Dito tayo ngayon at bibigyan ko kayo ng update. Ang dami nakasampay oh. Sinasampay talaga namin pagka pinipinturahan para mabilis at saka yung kumbaga minsanan yung pagbubuga natin. Ano ang ginagawa natin ngayon dyan. So update tayo dito sa loob. Hi. Ito na lang naman na. Ito, finish na lang natin. Bali, actually, yung part na ito, okay na. Basta na. Bali, ito na lang. So, ito na rin yung fluted panel natin. So, finish na natin ito lahat. Ayan o. Ayan. So ito, tatanggalin lang naman na natin eh. Tapos yung sa may TNB na natin, box flush na lang. Ay, yung ating water closet. Okay, ayan. So, nilagay na yung shower yun. Tapos ito. Tapos yung ating sink, okay na rin. Fluted panel, nice na rin. Tapos dito, pa-finalize na lang din yun mga kumusta na. Ayun, may kabit na yung glass natin. Yung tempered glass na to. Ngayon dito. Ayan no. So, buong buo na. Ang kagandahan niya no. Ang kagandahan ng dating ng wood at saka yung glass. So, bali ito, kakabit lang to. Ayan, tempered natin. Okay. So, ayos na. Pagpapainis ko na itong wall na ito. Ano, kompleta na. Pinta na lang silang pintura na ito. Para sa wall. Para makakompleta na ito. Nag-mix tayo ng ayan para sa may wall na natin kung saan yung gustong gusto ng lahat no? Yung ating metal ash. So i-share ko rin sa inyo yan yung mga bawat detalye na ito sa mga susunod na video natin. Pero sa ngayon ayan, Davis paint po yan, ayan, basyo lang yan. Kailangan lang natin yung acricolor na Rosena, acricolor na lamp black, tapos pang balance natin na white na gloss lang o kaya semi gloss. Yan yung ginagawa natin. Ayan no. So dito tayo sa taas para ma-check itong ayan no. Tapos dito problema dito na sa Ilocano na tubig, sabi nila. Ayan, kumbaga nababad ng tubig to kasi ito natubigan din to eh. Ayan, kahit tataka ako, bakit nagkaganito yung mga baseboard natin? Ayan, napekto ang lahat to. Tinanggal ko nga eh. Ayan, hanggang ngayon basang-basa pa lang. Kasira yung baseboard niya. Kahit tataka ako bakit umangat. Yun pala. Wala na. Tubig na to lahat. Okay na. So papakoberan na natin ito mga to para may finalize na namin yung pintura dito. So linis na kami dito. Tapos pipinish na natin pababa. Tapos tukatin na. Tuloy tayo ng Tasmania project natin. Daan na tayo doon.
Vizcaya project natin. Ayun. So, yung taas na. Nagbubugan na rin yung mga tropa. Oh, okay ah. Nga, Harvey? Okay. So, ayan, okay na. Kumbaga yung taas na lang ginagawa ng tropa ngayon. Tapos dito na yung susunod. Nakapagbuga na rin sila dito. Sa si Aris? Row 6? May sinaglit ba? Stay 8 ayos na rin. Bali okay naman na lahat dito. Yan lang naman. Cabinet lang naman. Okay na. So dito na yung ganda niya. Bali yung knock bar na lang niya gagawin natin. So kompleto lang naman na to. Kompletuhin lang naman na. Yun okay na. Tapos yung mga takip na lang din. Yung mga minamasilyan natin yan. So yung ginagamit namin sa mga edging na ito, ayan, body filler lang po siya. It's either easy tight, time out, o kaya polytack. So pwede po yung mga yan. Marunong na si Wam eh. Yan yung sikat sa amin. Harvey, so nasikat na. Mas sikat kaysa sa akin to eh. Ilan ang followers na ito? Nasa 2 point something? 2 million? Nakikita niyo ba? Biro lang. So tara. At uwi na rin tayo. Hapon na. Dito yung mga tropa. Ano yan? Bali. 1,500, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Ate? Ate Icy. Dito natin mga yan. Dito daw muna. Sige, pasok ka muna. Pwede ka na umuwi, nag-thank you na siya. So ayan mga kamusta no? At ayan, birthday pala na isang tropa natin kaya nandito sila. So samo-samo lang kami or salo-salo lang kami saglit ito. Sa Ilocano yun, samo-samo. Okay, kita-kita tayo sa susunod na vlog mga kamusta. Maraming salamat. Ingat kayo.